Magandang buhay mga kababayan. So for today's video, ang pag-uusapan natin ay ano nga ba ang mga kinakailangan dokumento kapag ikaw ay isang OFW at gusto mong magkaroon ng sariling bahay dito sa Pilipinas at ilo-loan natin ito sa Pag-ibig Financing. Number 1, job contract, na kung saan dito nakasaad yung pangalan ng company, kung magkano ang ating monthly income at mga allowances na i-declared dito sa job contract. Number 2, you must be at least 24 months active member ni Pag-ibig. If ever hindi pa tayo member, anytime pwede tayong magpa-instant member dito sa ating tinatawag na Pag-ibig Overseas Program. Napakadali lamang magpa-member kay Pag-ibig gamit ang www.pagibigfund.gov.ph dahil pwede natin itong gawin through online. At ito ang isang option na kung saan meron tayong trusted person dito sa Pilipinas na siya mismo ang magpaprocess ng ating instant member kay Pag-ibig and magbabayad ng ating monthly contribution. Number 3, copy of valid passport. Paano natin masabi na valid ang ating passport? At least, hindi po ito expired. Number 4, kinakailangan din natin mag-submit ng at least 2 government IDs. Kung saan pwede natin isubmit ang SSID, Voters ID, and National ID. Number 5, kinakailangan din natin mag-submit ng employment certification with compensation if ever hindi na po available ang ating mga job contract. Number 6, kinakailangan din natin mag-submit ng e-ticket. Ano nga po ba ang e-ticket? Ito po yung entry and exit pass natin kapag tayo po ay pumapasok at lumalabas ng ating bansa. Number 7, kinakailangan din natin mag-submit ng PSA copy ng ating birth certificate. Number 9, kinakailangan din natin mag-submit ng copy ng marriage contract if kasal ang mag-a-apply. And syempre kung tayo po ay isang married person, kinakailangan natin mag-submit ng 1 valid ID ng ating spouse. Number 10, kinakailangan din natin mag-submit ng original notarized special power of attorney. If ever wala naman po tayong available na notarized special power of attorney, kinakailangan natin magpa-consolarize or magpa-red ribbon ng special power of attorney kung saang bansa tayo naroroon. Number 11, kinakailangan din natin mag-submit at least 2 government IDs ng ating attorney-in-fact na nandito sa Pilipinas. Ano nga ba at sino ang attorney-in-fact? Ito po yung ating mga trusted person na nandito sa Pilipinas na sila yung inyong pinagkakatiwalaan na mag-process ng inyong Pag-ibig housing loan. Number 12, kinakailangan din natin mag-submit ng at least 4 copies ng ating 1x1 picture with white background. Number 13, kinakailangan din natin mag-submit ng residence ID o yung tinatawag nating ICAMA. Number 14, kinakailangan din natin mag-submit ng proof of billing. Kinakailangan din natin mag-submit ng barangay clearance if ever hindi nakapangalan sa atin ang proof of billing. Or pwede tayong maghingi ng certificate of tenancy sa landlord or sa may-ari ng bahay. Tip nito ang government ID ng may-ari ng bahay or ng proof of billing with 3 specimen signature. Number 15, kinakailangan din na merong TIN ID ang ating applicant or ang ating OFW para ito po magamit natin sa transfer ng title. And number 16, kinakailangan din natin mag-submit ng Overseas Employment Certificate na kung saan kukunin nyo po ito bago kayo umalis sa ating bansa sa POEA. Ayun mga kababayan, nawa ang video na ito ay magamit nyo, maging gabayin nyo sa pagkuha nyo ng inyong pinapangarap na bahay. Muli ay Mr. Enrico Ondoy, Business Manager of Rise and Shine Realty. Mabuhay!